Sa mundo ng professional tennis, hindi lang raketa at bola ang nagpapatakbo ng laro dahil sa likod ng court ay may mas malaking labanan na nagaganap pagdating sa pera at kasikatan. Ngayon, isang malaking balita ang yumayanig sa buong industriya ng sports dahil ang ating pambato na si Alex Eala ay pumasok sa isang usapan na talagang hindi kapani-paniwala ang halaga. Usap-usapan ngayon na ang dambuhalang brand na Nike ay naglabas ng kontrata na nagkakahalaga ng $45 milyong para lang makuha ang ating bida. Isipin nyo, sa edad ni Alex, nakakuha siya ng tiwala mula sa pinakasikat na kumpanya ng sapatos sa mundo na halos katumbas na ng $2.5 bilyong. Pero habang binibigyan ng espesyal na atensyon ang Pinay Pride, tila may isang malaking pangalan ang naiwan sa dilim. Ang kasalukuyang world number 1 na si Aryna Sabalenka ay balitang hindi na pinapansin ng Nike at tila isinasantabi na ang kanyang status bilang reyna ng tennis. Bakit nga ba mas pinili ng Nike na itaya ang bilyong-bilyong piso sa isang batang player mula sa Pilipinas habang ang pinakamagaling sa mundo ay tila kinalimutan na nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang totoo niyan, ang desisyon ng Nike ay hindi lang basta tungkol sa kung sino ang nananalo sa bawat tournament. Sa loob ng 3 taon na kontrata, balak nilang gawin si Alex Eala bilang pinakamalaking mukha ng kanilang brand sa buong Southeast Asia. Nakita kasi ng Nike ang kakaibang hatak ni Alex sa mga tao na kahit saan siya magpunta ay talagang dinudumog siya ng mga fans na gustong makita ang kanyang laro. Ang ganitong klaseng impluensya ay ginto para sa mga malalaking kumpanya dahil alam nila na kapag suot ni Alex ang kanilang brand ay siguradong bibilhin ito ng milyon-milyong Pilipino at iba pang mga fans sa Asia. Ayaw na rin kasi ng Nike na maulit ang nangyari noon kay Coco Gauff kung saan hinayaan nilang makuha ito ng New Balance hanggang sa maging isa ito sa pinakamayamang atleta ngayon. Dahil sa takot na maunahan muli ng mga kalaban gaya ng Adidas, mabilis na kumilos ang Nike at ibinigay ang lahat ng hiling ni Alex para lang masigurado ang kanyang pirma. Dito na nagiging malungkot ang kwento para kay Aryna Sabalenka dahil habang abala ang lahat sa pagdiriwang para kay Alex, siya naman ay tila hindi na prioridad. Maraming balita ang lumabas na matagal nang humihiling si Sabalenka ng mas mataas na sahod at mas magandang trato mula sa Nike dahil siya naman ang nasa itaas ng rankings. Pero sa halip na pakinggan ang kanyang mga hiling, mas pinili ng Nike na ibuhos ang kanilang budget at resources para sa promotion at mga custom outfits ni Alex Eala. Napakalaking sampal nito para sa isang top player na makitang ang isang baguhan ay nakakakuha ng mas malaking suporta at mas magandang exposure sa mga advertisement. Mukhang mas mahalaga na para sa mga brand ngayon ang dami ng followers at ang potensyal na benta sa isang rehiyon kaysa sa dami ng tropeo na hawak ng isang player. Ang mas masakit pa sa sitwasyong ito ay ang katotohanan na si Aryna Sabalenka mismo ang sumubok na ayusin ang relasyon niya sa Nike. Bago pa magsimula ang season na ito, naging malinaw ang hiling ng world number 1. Gusto lang naman niya ng isang espesyal at sariling disenyo ng damit na babagay sa kanyang katayuan bilang pinakamagaling na player sa mundo. Para sa isang champion, karapat-dapat lang naman na bigyan siya ng importansya dahil dala niya ang logo ng kumpanya sa bawat pagkapanalo niya. Pero ang sagot ng Nike ay isang malamig na hindi. Sinabihan nila si Sabalenka na hindi sila handang ibigay ang atensyon at espesyal na trato na hinihingi nito. Isipin niyo, isang Grand Slam champion at reyna ng rankings ang tinanggihan sa isang simpleng hiling na damit habang si Alex Eala na nagsisimula pa lang ay agad na binigyan ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata at sariling mga koleksyon. Dahil dito, kumakalat na ang balita sa mundo ng tennis na tila binabastos na ng Nike ang sarili nilang pambato. Inamin na rin ni Sabalenka sa mga interview na sa susunod na taon ay wala na siyang aasahang star treatment mula sa brand. Kahit anong pilit niya na mag-message sa mga opisyal ng Nike
para kumbinsihin silang ituloy ang paggawa ng kanyang mga signature outfit, ay tila wala na silang balak makinig. Mukhang mabilis na lumalala ang sitwasyon at baka hindi na umabot hanggang dulo ng taon ang kanilang pagsasama. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit biglang nagbago ang tingin ng Nike kay Sabalenka? Bakit parang mas gusto nilang iwanan ang isang veterana para sa ating pambato na si Alex? Sinasabing may ilang mabigat na dahilan kung bakit nawala ang bilib ng Nike sa kanya. Una na rito, ang mga kontrobersyal na kilos ni Sabalenka sa loob ng court, gaya ng paghampas at pagbasag ng kanyang raketa matapos siyang matalo sa US Open. Hindi rin nakatulong ang mga naging pahayag niya tungkol kay Coco Gauff na umani ng maraming batikos mula sa mga fans at media. Napakaselan ng Nike pagdating sa imahe ng kanilang mga atleta, at tila ayaw nilang madamay sa mga negatibong issue na ibinabato kay Sabalenka. Sa madaling salita, naging sakit na ng ulo para sa kumpanya ang ugali ng kanilang top player, kaya gumagawa na sila ng paraan para dahan-dahang lumayo rito. Sa kabilang banda, si Alex Eala ay simbolo ng disiplina at positibong impluensya, kaya naman hindi kataka-taka na sa kanya ibuhos ang lahat ng suporta. Habang pababa ang tingin nila kay Sabalenka, dahil sa mga isyu nito, pataas naman ang tiwala nila kay Alex na itinuturing nilang mas ligtas at mas magandang dalhin na pangalan para sa kanilang negosyo. Ito ang malupit na katotohanan sa sports marketing. Hindi sapat na magaling ka lang, dapat ay marunong ka ring magdala ng iyong sarili sa harap ng maraming tao. Hindi lang rin pala basta ugali sa loob ng court ang naging problema, dahil lumalabas na nagbigay na ng babala ang Nike kay Sabalenka tungkol sa kanyang mga kilos. Pero sa halip na magbago, mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Noong nakaraang WTA Finals, nahuli sa kamera ang kanyang mga reklamo at may mga seryosong paratang pa na lumabas tungkol sa hindi magandang pananalita niya laban kay Elena Rybakina matapos siyang matalo. Bagamat kailangan pa itong kumpirmahin, ang ganitong mga balita ay sapat na para mandiri ang isang malaking kumpanya gaya ng Nike. Para sa kanila, ang pagprotekta sa pangalan ng brand ang pinakamahalaga, kaya kahit number 1 ka pa sa mundo, kung sisirain mo naman ang reputasyon nila, hindi sila magdadalawang isip na putulin ang kontrata mo. Dito nyo makikita kung gaano kalupit ang timing ng lahat. Habang si Sabalenka ay unti-unting nawawalan ng suporta, si Alex Eala naman ang biglang pumasok sa eksena. Isipin nyo ang nararamdaman ni Sabalenka ngayon. Ikaw ang reyna ng tennis, marami ka nang napanalunang malalaking trophy at ilang taon ka nang nagmamakaawa para sa tamang pagkilala, pero laging hindi ang sagot sa iyo. Pagkatapos, makikita mo na lang na ang isang mas batang player na hindi pa nararating ang mga naabot mo ay biglang bibigyan ng $45 milyong. Talagang masakit ito at isang malaking sampal sa kanyang career. Pero sa mata ng negosyo, malinaw ang mensahe ng Nike. Mas mahalaga ang marketability, tamang pag-uugali at malinis na imahe kaysa sa galing lang sa pagpalo ng bola. Sa ngayon, mukhang tapos na talaga ang relasyon ni Sabalenka at ng Nike. Kailangan na niyang maghanap ng bagong sponsor na tatanggap sa kanya. Pero malaking kawalan ito dahil ang Nike ang pinakasikat na brand sa buong mundo. Para naman kay Alex Eala, ito ang pagkakataon ng kanyang buhay. Nasa likod niya ang pinakamalaking suporta at kailangan na lang niyang patunayan na tama ang naging desisyon ng Nike na itaya ang lahat para sa kanya. Talagang nakakagulat ang mga pangyayaring ito at siguradong tututukan ng buong mundo kung paano ito makaaapekto sa laro nila sa mga susunod na buwan. Kayo, ano ang palagay niyo sa naging desisyon na ito? Tama ba na iwanan ng Nike ang isang world champion para sa ating pambato dahil lang sa issue ng ugali at imahe? Sa tingin niyo ba ay magiging hadlang ito para mas lalong galingan ni Sabalenka sa susunod o ito na ang simula ng pagbagsak ng kanyang career? At para kay Alex, kaya ba niyang panindigan ang bilyon-bilyong pisong tiwala na ibinigay sa kanya? Isulat niyo ang inyong mga saloobin sa comment section dahil gusto kong malaman ang panig niyo sa usaping ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.